guys. So after ng ilang minuto ng biyahe, ay nandito na kami ngayon sa, anong tawag dito? Can Umantad Falls. Nakalimutan ko na kaagad, no? Tapos, may bihisan din pala dyan sa taas bago kayo pumunta doon. Ang entrance fee ay 30 pesos per person at pwede naman kayong magpa-tour. So, magbibigay na lang kayo ng tip kung magkano. Para sa day 5 namin ay umalis na kami ng mga 9 o'clock ng umaga galing sa bahay ng kakilala namin. At grabe ang biyahe namin na ito. Napaka-challenging ng mga daan. Diretso! Maraming Ang first destination nga pala namin ngayong umaga ay ang Can Umantad Falls. Ang Can Umantad Falls ay 60-foot high waterfall that is said to be the tallest cascade in Bohol Island. Ito ay located sa Candihay region on Bohol Island. Based sa location ng area, motorcycle lang ang makakapasok dito at saka medyo ingat sa pagbabiyahe dahil pa-curbs ang daan dito at saka talagang stiff at pababang-pababa talaga siya. Kaya delikado kung ang motor na dala nyo ay may hina ang preno. Kaya ba? Uy, di! Magpreno ka! Ano ba yun? Hindi, literal na falls yung mapuntahan natin. Walang tubig. Landslide prone. Bawal daw ang forward. Kung mapapansin nyo dito sa video ko, talagang pababang-pababa yung mga kalsada dito. At kung mapapansin nyo, maalog din yung daan. Ayan, no? Medyo mag-ingat kayo kasi pag nagkamali kayo ng ikot, talagang nilalaglag kayo. Fall na fall talaga. Kung yung motor ko nandito, naku. Good luck. Ang tarik naman ito. May mga video ka, Joy? Ay, Natakpan. Here it is. Kale! Malapit na tayo. Kale! Ang bagal ko! Okay lang mabagal. Makakit na tayo! Makakit na kaya! Patay tayo. Yung nagpasok sa ulo ko. Buti na lang nagpagas ka. Magtutulak tayo, te. Pakyat. May mga motor. After ng ilang minutong Visitor. paikot-ikot at ilang pababa, ayan, ay nakarating din kami dito sa parking area. Patay tayo, naubos yung preno. Dito sa kubo na ito ay kailangan nating magbayad ng entrance fee natin, which is 30 pesos per head. Pagkatapos, may isang tour guide na sasama sa atin at ituturo sa atin kung saan tayo pwedeng maligo. Sa ngayon, sinamahan niya kami kung saan kami pwedeng magbihis. So, meron ditong CR sa bandang itaas lang kung saan kayo pwedeng magpalit ng swimwear, lalo na kung Mag-swimming maliligo kami kayo. ngayon sa Can Umantad Falls. Ito siya, oh. Diba ang ganda? Ha? 21 feet? 21 feet ang lalim niya, oh. Sa
Sa pagkakataong ito ay itinutour na kami ng tour guide na sumama sa amin. Wala naman silang bayad pero kailangan mo magbigay ng tip syempre. So ayan, tinuturo niya kung ilang feet dito, ilang feet dyan, pwede ba kayo maligo dito, pwede ba maligo dyan, yun, ganun. Ayan guys. Diba ang ganda? Ayan. Ayan siya. Ito yung falls. Ayan. Ayan. Ang ganda. O, diba? Ito na siya. 7 feet? Ayan, pailalim. Ito 7 feet. Wala pang mga life jacket? Wala po ma'am kasi after audit mo na wala na siya. Saan pwedeng maligo na medyo mabaw-babaw? Ano, mga 30 feet lang. Ah, sa mismong falls. Pwede ka magkabagsak din ng falls ng tubig. Pwede ron. Ano lang daw, 2 to 3 feet lang. Ah, dyan ako bagay. 2 to 3 feet. Saka ka ng falls. Kaya naman yung tubig. Parang pagpunhan falls. Yan. Hindi po masyadong malakas kasi kontrolado din yung tubig. Ito siya. Ito, nakilado mo ulit? So, hindi lahat ng part pwedeng paliguan kasi malalim. Pero may area naman na pwedeng mag-swim. Pinakamataas. 61 feet po or 79 meters. Haha. Tinawag kong kan-umantad ko. Yung kan-uman ho, minsan, malalim na word po ng Bisaya. Means 60, tapos pad yung ordi pa. Means po, patom. Ano, foreign garden dito. Oo. Kasi noon, sinukat ko siya na parang, ano lang, kalubid lang po. Lubid, oo. Kalubid lang po ito. Parang binakbak talaga siya. Oh. Pero natural lang talaga yun. Ah, natural lang yan? Kala ko man-made din eh. Natural lang yung korte niya. I love siya naman siya. Oh, ganda. Kaya yung guides natin. Ganda. Ayun po. Ayun po, 2 to 3 feet po yan. Tapos may maliit na cave. Pwede kayong pumasok doon. Ayun po. Ayun. Ayun. Pwede kayong pumasok doon. Ito 3 feet yun. Dito, 4 to 5. Then marami rin bato. Bawal lang umakyat doon kasi madulas. Bawal din mag-jumping saka diving. Ano, yung pumaligo rin kayo, wag lang masyadong pagilid. Kasi may mga bato pa doon sa itaas. Sakali nang mahulog. Ah, okay. So, ano, George, mo magligo? Ha? Pwede rin kayo maligo doon. Saan pwedeng magbihis after? Banlaw. May tubig ba? Hindi ko nakita. Hindi siya, Tatabo tayo dito. hindi siya yung pusit ba, hindi umunahan kasi galing lang din yung tubig sa... Ah, okay. So, dito na rin kami magbanlaw. Tayo pupunta tayo sa bag. Hindi naman malagkit, di ba? Hindi naman po ma'am, kasi natural water lang to kasi yung tubig galing ho to sa bukal. Okay. Kontrolado rin ito, Lunes to Biyernes po, yung tubig nakahati dito at saka doon sa palayan. Okay. Pag Sabado at Linggo, lahat ng tubig ho dito. Ah, Kaya malakas to pag Sabado at Linggo. ang ganda. Picture tayo. Pupunta na kami doon sa falls. Medyo madulas. Yan. So, dapat aga naka shoes kayo. Aqua shoes. Balik nga. Ang lamig! Ano yung tubig? Based sa sinabi sa amin ng aming tour guide, mahina ang tubig ngayon kasi Monday to Friday dahil hinahati ang water nito dito sa falls at doon sa mga palayan. Pag Saturday and Sunday, dito lang lahat yung water na pupunta. Kaya Oh, dali mo naman, na lang yan, babasahin okay yung tubig, kahit wag water natin. nila madami.
Napakasarap ng water dito, napakalamig. Yung iba nga hindi na naligo dahil sa sobrang lamig. Sa gustong pumasyal sa Rice Terraces, meron lang kayong aakyatin dito na hagdan na halos 500 steps daw. At makakarating na kayo at makikita nyo na ang Rice Terraces dito sa Bohol. Sunod na destination na pinuntahan naman namin ay itong Kanawa Cold Spring. Malapit lang din ito sa Can Umantad Falls. So, ito na. Sa unang tingin, kapag dito nyo tiningnan, parang medyo nakaka-disappoint, parang hindi siya maganda. Pero yun pala, ang pinakakagandahan pala nitong Kanawa Cold Spring ay nasa likod. Nandun kasi yung bukal. Ang entrance fee dito ay 20 pesos per head. Ayan. At may enjoy nyo na yung malamig na tubig dito sa Ito yung Kanawa Cold Spring. Cold Spring. Ayan. Doon sa bandang dulo, medyo malalim daw. Kailangan daw ng life jacket. So, nire-rent din yung mga kubo kung gusto nyo. Ayan. Ganito yung mga 300 pesos. Yung doon, 100 pesos yung maliit doon sa unahan. Ayan. So, nire-rent siya. Hindi, doon ka Yan. ako dito. Tingnan mo. Tingnan mo yung, sinignan nyo yung itsura. So, sa halagang 65 sa aming tatlo, makakaligo ka na dito. Pero sobrang lamig daw nito. Mamaya itatry namin. Ito yung malalim na area. Kailangan na ng life jacket. Pero napakaganda. Oh, di ba? Parang paraiso. Kasi ito mababaw lang to. Ito talaga yung pinakamalalim. Oh. Ang ganda. Yan, spring to. Yan. Ay, Ning! Masarap dito. Based sa bantay namin dito, ito daw ay sobrang lalim. Hindi pa daw masukat kahit ng mga divers kung gaano ito kalalim. Kaya kapag maliligo kayo, dapat nakasuot kayo ng life jacket. Ang bayad sa rentals ng kada isang life jacket ay 20 pesos. Actually, sa lahat ng pinuntahan namin, dito kami talaga sobrang nagtagal. Kaya dito na rin kami inabutan ng lunch. Kaya dito na rin kami kumain. Buti na lang, nakaredy kami sa aming baon. Noong una, nakakatakot lumangoy kasi nga sabi, hindi malaman kung gaano kalalim ito. At medyo natatakot ako, baka mamaya may ahas. Pero so far, naikot naman namin ito. Wala naman kaming nakitang ahas. Kaya sa gustong bumisita dito, Kanawa Spring, puntahan nyo na. Guys, pauwi na kami. At mamimiss ko talaga itong Kanawan Cold Spring na to. Napakalalim nito kaya hindi pwedeng maligo kapag walang life vest. Talagang nakamamatay. Wala pa nakasukat kung gaano kalalim yung ilalim. Kahit yung mga divers hindi rin nila makita kung hanggang saan yung lalim nun. Okay, kaya kung balak nyo maligo dito sa Kanawan Cold Spring, kailangan naka-life jacket. 20 pesos lang naman yung rentals ng life jacket dito. Okay? So, hanggang dito na lang muna. Pupunta na muna kami sa Anda. Bye! Moments later. Okay na. And guys, nakarating na kami dito sa papunta ng Cabagnaw Cave. So, ang entrance fee ay 50 pesos per person plus 10 pesos para sa parking ng motorcycle. Medyo ano nga lang, baku-baku pa yung kalsada kasi hindi pa ongoing pa yung paggagawa. Kaya tingnan natin kung anong meron dito. Hindi na kami nagbi-peso. Diretso lang na. Kung anong meron dito. Pinaka-pinali natin. Punta tayo sa White Beach dito sa Anda. Tingnan natin kung anong pagkakaiba ng Anda Beach sa Alona Beach. Yun na yung last. And then, balik na kami ng Alona. Then, flight back to Manila. Ganito guys yung daanan. Papunta doon sa cave. Ayan. Oh, diretso lang naman siguro to, no? Hindi kasi, wala namang ibang daan. Oh. Hindi nga. Hindi ba, wala bang karatula?
Hindi namin alam kung tama itong pinupuntahan namin. Parang wala pa ako natatanaw. May poste daw sa wire, kaya feeling niya tama naman yung daan natin. Ayan, ganito ang daanan. Tingnan natin kung tama yung dinadaanan namin. Mukhang dito naman kasi may mga poste-posting ganito. O, yun. Ano na yung natatanaw ko dun? Maraming puno. Ito mo, importante talaga naka-shoes kayo. The finale! Tapos mamaya mag-chill na lang tayo doon sa beach. Oh, eto na yung mga foreigner. Ang layo nito, grabe, ilang oras kaming bumiyahe. Oh, ayan na, I'm so excited. Excited much. Oh, ito na. Cabugnaw Cave Pool. Oh, tumatalon sila. Ito siya, oh, guys. Oh. Ayan siya. Ayan, ang Cabugnaw Cave. Talon tayo. Hindi ako tatalon. Hindi, Ikaw. meron namang ano, may life vest. Eh, baka malalim. Murat. May life vest nga, yun o. Ayun, oh. Ayun pala, may life vest sila dun, oh. Ayun. Magkano kaya retals? Ano yan, 10 na lang dito. Kasi Eh, wala tayong cash. Ayan, so let's try. At alam mo ba na ang Cabugnaw Cave is a cave pool in Anda, Bohol? It holds the record of being the deepest and biggest from among 5 other cave pools found in the southeastern part of the province. The deepest portion of the cave pool are approximately 20 to 25 feet and the shallow parts may be 12 feet. Ang last itinerary natin for today's video ay magwa-white beach na tayo dito sa Anda. Tingnan natin ang pagkakaiba ng beach dito sa Anda versus sa beach doon sa Panglao. Sa mga gustong pumunta dito sa may white beach sa Anda, wala naman silang entrance fee. Kaya lang katulad nito, merong restaurant kasi na nasa harapan ng mga beach. So pwede kayong mag-rent sa kanila ng mga table and chairs. Meron na rin kayong meron na rin kayong bubong, ayan, mura lang naman. And then pwede na rin kayong umorder ng food. At based sa aking analysis talaga. Okay, ang pagkakaiba ng buhangin doon sa Panglao at saka dito sa Anda, mas maputi at mas pino ang mga buhangin dito. Sobrang puti talaga. Sa may Panglao kasi medyo cream-cream. Dito talagang puting-puti talaga. Ayan, kung mapapansin nyo, para na siyang powder. Sobrang ganda nga. Ayan o, diba? Para siyang pulburon. Ayan. So, dito tayo mag-i-stay muna hanggang sa alas 5 ng hapon. I-enjoyin lang namin ang beach. Ang rent nga pala dito sa table ay 100 pesos hanggang anong oras na kayo dito kami sa umuwi. Kanyali Beach, Bay Anda. Ayan o, sobrang ganda. Tingnan mo, hindi na makakita yung kulay ko. Sobrang white yung sand, tapos hindi siya crowded. Ayan o. Ayan, walang tao. Tapos nag-rent lang kami ng table for 100 pesos and chair 5 pesos lang. And then ayan o, mayroon na kaming cover and pwede na kaming mag-swimming later doon. Ang ganda, di ba? So, eto na muna yung pinaka-tatambayan namin. Tapos bago kami muwi.
Hanggang dito na lang ang ating Bohol trip kasi kami ay uuwi na sa Manila. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Bye-bye!